At so yun, welcome back sa ating channel muli, Julie Ems mga bossing. At syempre para sa episode natin for today ay about naman dito sa septic tank. At so yun nga mga bossing, bali for today's video natin mag-share tayo sa inyo sa installation or about sa installation nitong mga plastic septic tank natin. So mapapansin ninyo, gumamit kami ng plastic na septic tank sa halip na CHB or buhos kasi ganito mga bossing yan. Ito yung lugar na paglalagyan natin ng septic tank. So napapansin ninyo, dito sa Pilcoa, yung project natin ay talagang napakatubig ng area na to. Hindi siya nauubos. Kahit anong gamit pa namin, kita mo yung submersible pump namin, nakababad na dyan, hindi pa rin maubos yung tubig. So syempre, kailangan natin sa mga ganitong sitwasyon nung tinatawag na watertight septic tank. Ang naisip ko kasi mga bossing, sa mga ganitong lugar, hindi tayo pwedeng, pwede naman tayong gumawa ng buhos. Dito tayo magpapabricate sa ibabaw. Kaso nga lang ang problema, pag bubuhat na nung ating buhos na ginawang septic tank, napakabigat. So wala tayong mga lifter o wala man lang tayong chain block. And then kung CHB naman ang gagamitin natin, hindi rin pwede dahil hindi natin mapipigilan yung tubig, papasukin din yan. Hindi rin tayo pwede mag-waterproofing kasi continuous or consistent yung tubig dyan. So yung pag nag-waterproofing tayo, useless din. So kaya ang ginawa namin, ito na lang. Maglalagay kami ng plastic septic tank dahil ito ay watertight. Kapag ito ay selyado na mga boss, hindi na yan mapapasok ng tubig at hindi na rin makakalabas yung tubig na galing dito sa septic tank natin. So which pwedeng makakos ng pollution do sa tubig natin. At yung tubig naman na galing dito nakapondo dyan, hindi na rin siya makakapasok dito sa loob ng septic tank natin dahil iseselyo natin to. And then, share namin sa inyo kung paano yung pagsiset up ng mga ganitong septic tank at kung ano yung mga dapat natin gawin. Set up yung kanyang inlet at outlet nung mga pipe natin. Yung inlet kung saan papasok yung ating waste and water, and then dadaan niya sa chamber, dalawang chamber yan na tubig, tapos isang sludge, no? Bali tatlong chamber yan mga bossing. And then dito naman natin nilalagay yung outlet natin. And then ito, yan, ikakasa natin to. Ito ay nakaprepare para sa 4 inches na tubo. And then meron din tayong gasket, so kaya kinakailangan yung butas natin ay eksakto lang dito. Mga boss, nagkabit na tayo ng inlet. Ito yung naging guide natin, yung pattern natin para sa butas, nung bubutasin natin para sa inlet. Kinakailangan mas mataas itong inlet doon sa isang tubo na papunta doon sa susunod na chamber. And then, pagdating naman dito sa outlet, kinakailangan naman mas mababa itong outlet or yung lalabasan ng tubig dito naman sa susunod. Ito yung huling chamber natin. So para makalabas yung tubig. So tara, butasin natin to. After nating mabutasan mga bossing, ikakabit naman natin itong kanyang rubber gasket. So ito yung lalagay natin dito. So para maging masikip yung ating tubo. And then yung leak para maiwasan din natin. Mga boss, nilagay na natin yung gasket. So sa paglalagay nyo nito, akala nyo sa unang kasa nyo hindi papasok. Pero papasok yan mga bossing, no? And then after nyan, ito ready na natin isuksok yung ating PVC pipe na number 4. Okay, yan, ipapasok lang natin siya dyan. Yan, kita nyo yan. Medyo may sikip siya para talagang walang leak at walang moist. So mas maganda yung ganyan, medyo sikip yung pipe. Para talaga pagpasok natin, hindi makakasingaw, walang singaw at walang tagas yan. So ito na mga boss yung setup ng ating inlet. So ito ay adjustable para sa elevation niya. Depende sa slope no na gusto ninyo. Pero syempre, huwag kayong mag-slope ng sobrang tarik. Baka maiiwan yung mga waste at mauna yung tubig. And then ito naman yung part ng kanyang outlet. Ayan. So ito naman, naka-slope naman to pababa. Yan. So maglalagay tayo ng overflow kasi 3 chamber naman to. So pagdating at pagpasok, paglabas ng tubig dito ay malinis na yan dahil nga meron tong 3 chamber, 2 chamber para sa ating tubig. So ito mga boss yung itsura nung loob ng sunny tank natin. Yan. So makikita nyo meron siyang tatlong chamber. Dito sa leaching chamber natin, then meron tayong dalawang chamber no para sa tubig. So bali ito, binuksan natin para malagyan natin ng double adhesive tape na gagamitin natin para doon sa ating gasket. So para hindi tumagas yung tubig. Pero hindi lang yung double-sided tape ang ilalagay natin dito. Lalagyan pa rin natin ito ng sealant. Kasi nga matubig yung lugar natin para ma-secure natin na hindi talaga papasok yung tubig. Yan. So yung may makikita pala kayo dito mga elbow. Yan, yung elbow na yan dapat kinakailangan nakadapa or
pababa yung kanyang direction. So para pag napuno na to, yung mga solid waste natin ay hindi makakapasok dito sa ating susunod na chamber. And then ganoon din dun sa kabilang part na yun. Mga boss, yung makikita ninyo, pati yung inlet natin, nilagyan din natin ng elbow. Ayan, purpose naman nito, kaya nilagyan natin ng elbow para yung amoy nito in the future ay hindi siya makakalabas dito sa elbow natin, doon sa pinaka-inlet natin. Yan, at kung hinahanap nyo pala mga boss yung air vent, bali ang air vent namin ay nilalagay namin along or malapit dun sa water closet. Nang sa ganon, mas maganda yung flow ng tubig at talagang maririnig niyo yung laguklok niya. So bali, papakita ko rin sa inyo sa huli kung paano yung setup ng aming mga ventilation. Natin itong ating one-sided adhesive dito sa mga gilid, sa may part nung kung saan tayo mag-i-screw. And then, yung sinasabi ko kanina mga boss, susuportahan natin to ng sealant dito sa pinaka-kanal na to. Lalagyan natin yan ng sealant para ang purpose ay hindi mapasok ng tubig. So bali, yun yung mga yun yung pinaka magiging gasket natin. Yan. So para ma-prevent natin yung pagpasok ng tubig dito sa loob ng ating septic tank. Okay? So gamit lang kayo ng all-purpose silicone sealant kahit anong brand. Ito nga palang sunny tank natin mga bossing was design. Ito nakikita nyo yung partition natin doon sa ating leaching chamber patungo sa tubig ay pwede nating ilipat dito. So pwede natin palitin yung space ng tubig natin kung gusto natin. And then pwede naman tong stable na lang dito. So siguro mas maganda, request natin kay boss, ilipat na lang natin tong para mas maging malaki yung leaching chamber natin. So mas madami siyang laman. At so yun mga boss nga pala, napapansin ninyo, hinuhulugan namin to ng graba muna ng bedding tsaka ng buhangin. So ang purpose niyan, para ma-level natin mamaya itong ating septic tank na ilalagay. Mga boss, meron tayong silicone sealant na nilagay and then tatakloban na natin at ilalagay na natin yung mga bolt. So ito lang medyo matrabaho dito mga boss, yung pagkakabit ng bolt niya kasi sobrang dami. Nasa 56 piraso yung nito. Bolt and nut niya talaga ng mga napakarami. So kaya kinakailangan mag-prepare na kayo ng mga ratchet nyo para mas mabilis yung pipix nyo nito. So yun mga bossing, inumpisahan na nga naming ihulog sa butas itong ating septic tank. Make sure lang na dapat levelado yung pagkakabit natin ito at abangan nyo sa susunod na episode pa yung mga karugtong ng ating video na to. Yeah.